طيب انا عشان كنت محدود الموضوع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الامين. Ang papuri sa Allah lamang at siya ay pinagkatiwalaan na sugo ng Allah. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. Hilingin natin sa Allah na itong mga kaalaman ay magkaroon ng saysay, kabuluhan sa atin at saka yung mga ginagawa natin mabuti. سعيد حقيقه ان اليوم موجود لنا اخواني من دوله الفلبين رجالا ونساء وهؤلاء محبوبين الى قلوبنا كثيرا لتواضعهم وطيب. Ako'y nagagalak dahil sa ngayon ay nasa harapan ako ng mga komunidad na Pilipino. Sila ay tawado, pakumbaba at mga mababait na sunurin. جزاكم الله خير. استكمالا للموضوع السابق في تعظيم الله سبحانه وتعالى لكن بأمثلة أخرى لكي نعلم عظمة الله ولماذا نصوم ولماذا نصلي ولماذا نتصدق ولماذا نتواضع ولماذا نتمضل. Ito'y kakumplituhan ng unang leksyon niya sa atin dito. Pero ito'y panibagong paksa. Pero yun din ang kakumplituhan niya. Sasabihin niya kung bakit tayo nagsasala, bakit tayo gumagawa ng mabuti, at iba pa din. الموقف الأول تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، تعظيم الله من أسمائه وصفاته. Ang una ay ang pagdakila sa mga pangalan, mga magagandang pangalan ng Allah at ang kanyang mga katangian. وهذه أنا أتحدث عن حدث مخلوق صغير نهايته لا جنة ولا نار وإنما يكون تراب. Isa sa mga halimbawa ay isang nilikha ng Allah na napakaliit na nilikha. Pero wala siyang katapusan, hindi impyerno, hindi paraiso, pero nagiging lupa. ومع هذا حمل رسالة ربانية ليوصل لا إله إلا الله إلى الناس. Pero siya ay nagdadala ng mga mensahe mula sa Allah upang iparating sa tao yung kanyang mensahe. ومع هذا سبحان الله نتدبر قدرة الله عز وجل في هذا المخلوق. So dahil diyan ay pagmuni-munihan natin. Ano ba ang purpose ng Allah sa ganyan na nilikha? هذا هدهد سليمان. Yan ay ang ibon ni Prophet Solomon na ang pangalan ay Hudhud. لما الله عز وجل أعطى سليمان الملك. Nang Allah ay pinagkalooban niya si Prophet Solomon ng kaharian. وعلمنا منطق الطير، يعني فهمنا ايش الحيوانات وايش الطير تتكلم وتقول. At ipinagkaloob ng Allah kay Prophet Solomon na maintindihan niya ang salita ng mga ibon. وتفقد سليمان الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لما أتى يتتبع الرعية ما وجد الهدهد، هو الوحيد الغائب. Ay isang araw si Prophet Solomon ay naglalakad upang siya ay subaybayan yung kanyang mga tauhan. So nagulat siya, si Hudhud, yung ibon, ay hindi niya nakikita. Sabi niya, bakit absent si Hudhud? الهدهد كان في مهمة عظيمة جدا مثل ما نحن الآن في هذه المهمة ليبلغ دين الله. Si Hudhud ay wala siya sa oras na yun dahil meron siyang muhimma. Ibig sabihin, meron siyang ginagawa na katulad ng ginagawa natin ngayon para sa pagpapalaganap ng Islam. ماذا فعل سليمان؟ هدده بثلاثة أمور: لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديد أو ليأتيني بسلطان مبين. أعطيني دليل ولا سأعاقبه ولا قد يصل الأمر إني أذبح. Kaya hindi nagustuhan ni Solomon yung nangyari na si Hudhud ay absent. Kaya niwarningan niya ng tatlo. Nagbigay siya ng babala na tatlo. Ang una sabi niya, kakatayin ko, o layat yan na bisultani mo bin, kakatayin ko, paparusahan ko, di kakatayin ko, o di kaya ay meron siyang may ibigay na magandang balita. Doon siya masin. Pag makabigay na magandang balita, save siya, hindi siya mamatay. مباشرة تكلم الهدهد ماذا قال؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا اطلعت على شيء ما تعرف. Nang dumating si Hudhud, nagbigay ng report kay Solomon. Sabi niya, inikot ko ang itong nikot niya. Hindi alam ni Solomon yun. So, sabi niya, mayroon akong nakita na isang tao diyan sa pangalan ng lugar ay Saba. Ay, Saba.
سبأ في اليمن. Ang Saba nasa Yemen. سبحان هذه مملكة طبعا مملكة كبيرة. Ayun. سبحان الله نتدبر قدرة الله في هذا المخلوق، قدرة الله في هذا المخلوق وهذا الموقف. Pagmuni-munihan natin, yan ang nilikha ng Allah na isang hindi tao, pero yung kanyang mga ginagawa tungkol sa Islam. ايش قال الهدهد؟ اني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Anong unang sinabi ni Hudhud? Kasi nagbigay sila ng report. Sabi, nakita ko isang babae. Na yun, ang babae na yun ang namumuno sa mga tao sa kanilang lugar. At nasa babae na yun lahat ng bagay. Lahat ng bagay na sa babae na yun. Taglay niya ang lahat ng mga bagay na nasa kanyang kapangyarihan. يعني عندها هذه الإمكانيات العظيمة الخارقة الكبيرة ومع هذا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. Sabi ni Hudhud kay Solomon, nakita ko yung babae at saka yung mga nasasakupan, sila ay nagpapatira pa, sumasamba sa araw na bukod sa Allah. سبحان الله بدأ يخاطب ماذا؟ يخاطب الفطرة. يخاطب الفطرة. سبحان الله والله سبحانه وتعالى جعل في هذا الأمر. أتى سليمان يختبره ليشوف هل هو صادق أم لا. أن ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بدأ يختبره. Ang ginawa ni Solomon dahil sa kanyang kwento, gusto niyang siyasatin maigi, usisahin talaga yung kwento ni Hudhud. Kung ito ba ay totoo o kay nagsisinungaling. ثم أرسله اختاره لماذا اختار سليمان الهدهد؟ Bakit ang pinili ni Prophet Solomon ay yung ibon na si Hudhud? لأن المعروف أن الحمام هو الذي يقوم بتوصيل الرسائل هو الحمام الأصل، لكن لماذا اختار الهدهد؟ Ang pinaka-original, itong mga katulad ng kalapati, kadalasan niya naghatid ng mga mensahe. Pero bakit ang pinili si Hudhud? اسمع أولا لأنها دعوة. الهدهد يطير لوحده، موضوع يحتاج له سرية. يعني يطير لوحده ما يحتاج له جماعات، يعني يؤدي رسالة. هذا واحد. Kasi si Hudhud, kaya pinili si Hudhud dahil ang kanyang papel ay dawa. Kaya ang dawa, gusto niya siya lang mag-isa, ayaw niya ang grupo. Ayaw niya ang grupo. ثانيا يطيل مسافات طويلة جدا في المشوار الواحد. Pangalawa, yung kanyang nilalakbay, yung kanyang nililipad ay napakahaba. Kaya siya ay matibay ang kanyang katawan. وثالثا أنه يصبر على الجوع وعلى العطش، يصبر من الماء والأكل لمدة طويلة تزيد على الأسبوع. Pangatlo, si Hudhud ay kaya niyang tiisin ang uhaw at gutom kahit gaano kahaba ang kanyang nililipad. الأمر الرابع وهذا يتميز به أنه يرى الماء في تخوم الأرض. يعني إذا الماء تحت الأرض يشوفه سبحان الله أعطاه قدرة أنه يرى الماء فقد يستفيد. Pang-apat na katangian ni Hudhud, doon siya sa taas, pinakataas, alam niya kung saan ang tubig. Nakikita niya sa kanyang mata, ito ay may tubig sa lupa. من الذي وضع هذه القدرات في هذا المخلوق البسيط؟ إنه. So, sino ang naglagay sa ganyang katangian sa isang maliit na nilikha ng Allah? Walang iba kundi Allah. يعني أفضل من الذكاء الاصطناعي، الجوالات، الاتصالات، التقنية، التكنولوجي سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل هذه الإمكانيات. Itong mga kwan ngayon, katulad ng mga ibig sabihin mga smart na cellphone, lahat na yan ay kagagawa ng Allah. Hindi ang ginawa ng tao, pero yung utak ng tao ay kagustuhan ng Allah. إذن إنه الله فعظم هذا واحد. اوكي. الامر الثاني تعظيم الله سبحانه وتعالى في التدبر. انظر كم عدد البشر من عهد ادم الى اخر مولود في امه محمد، كم تقريبا؟ Pangalawa na paksa na ating tatalakayin ay yung mga tao mula kay Adan hanggang ngayon, ating pagninilay-nilayan. Ilan ang tao mula kay Adan hanggang ngayon? الآن البشر اللي رأينا واللي على ظهر البسيطة الآن أكثر من 8 مليار فقط. طيب موسى وقوم نوح والقوم تحت الأرض الآن، أنا بنرجع الأرض كيف تحت الأرض، اللي تحت الأرض الآن أكثر من اللي على ظهر الأرض. So ngayon, kung pupuntahin natin
ang mga tao sa ilalim ng lupa, sabihin ng mga namatay, mas marami kaysa na sa ibabaw ng lupa ngayon. So yan ang isipin natin. ايش المقصود هذا؟ ليس العدد، ما مقصود العدد. المقصود هذا العدد ان الله اسمع يتعامل مع هذه الامور كانه يتعامل مع نفس واحد. Ang Allah, lahat na yan, yung mga namatay at saka yung buhay, mula sa mga sinaunang panahon, ang Allah ay nakipag-ugnayan dyan. Ibig sabihin, sinasakop niya yan na parang isa lang ang tao ang kanyang hinahawakan. Ganyan yung kapangyarihan ng Allah. شيء عظيم. Ay, sir. جريت ريلي. الان تعرف ما انفاس جارك اللي جانب او ايش يفكر فيه ولا كيف نفسه؟ حد يستطيع ان يكتشف شيء في جاره اسمه جليسه اللي جالس جنبه؟ ما يستطيع. Kayo ba ay alam niyo kung ano ang nasa puso ng katabi niyo? Kung ano lumalabas yung kanang hininga, alam niyo kaya niyo bilangin? Hindi niyo kaya. طيب اسمع الايه، اسمع الايه عشان تعظمون الله. اسمع الايه من اجل تعظمون الله. اسمع الايه. كيف قلت؟ Yung pakinggan yung aya, yung palatandaan na yan galing sa Allah. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس ان الله سميع بصير. Ang Allah, sabi niya, nilikha ko kayo at kayo pinalito ko sa mundong ito sa isang tao lang. Dahil lang sa isang tao, nafsi wahida. Kaya gaano ngayon ilan? يعني تخيل يتخيل ان الله تعالى يتعامل مع كل الخلق من ادم الى اخر مولود من محمد كان يتعامل مع شخص واحد. لا اله الا الله. قدرة الله قدرة الله. Ang kapangyarihan ng Allah mula kay Adan hanggang ngayon, ang kanyang nakikipag-ugnayan o kaya gumawa lang ng isang tao, tapos nabuo ganito karami. So, sino mga makapangyarihan? Ito yung kapangyarihan ng Allah. أتى حبر من أحبار اليهود، حبر يعني من علماء اليهود، عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إذا كان يوم القيامة فإن الله عشان ما الحديث طويل. Dumating ang isang ahbar, ibig sabihin na ahbar pantas, iskalar na mga Hudyo kay Prophet Muhammad alayhi salam. At dumating ang ahbar, yung pantas ng mga Hudyo, iskalar ng mga Hudyo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنه يقولون قال يقولون انه يوم القيامه ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين الارض على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والثرى يعني الماء ولا اليابس ولا الماء على اصبع وبقيه الخلق على اصبع ثم يهزها ويقول انا الملك انا الملك. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng nilikha ng Allah katulad ng mga puno ay parang isang daliri lang sa Allah. Alam mo siya, yung mga tao sa kanyang kapangyarihan ay parang daliri lang. Pati yung nilalaman ng lupa na ito ay parang daliri lang kung i-compare natin sa kapangyarihan ng Allah. So lahat na yan ay dahil sa kanyang kapangyarihan, kayang-kaya niya ang lahat ng bagay sa kanyang kagustuhan. يعني تخيلوا هذه المخلوقات كلها على 5 أصابع. هذا من عظمته. هذا من فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك حتى بانت نواجذه. Nabanggit ito ng Hudyo, sabi ng ang Prophet Muhammad ay napangiti hanggat sa nakikita yung kanyang gilagid. Kanyang gilagid. Padal. تفضل يا مدير. أيوة. لماذا ضحك صلى الله عليه وسلم للحبر؟ لأنها إقرارا له وتصديق. So yan ay bilang pagpapaniwala sa isang Hudyo at yung pagtanggap sa kanyang sinasabi. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pagkatapos sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi ng Allah na kung ano ang itinakda ng Allah ay yun talaga ang magaganap. At itong lupa at saka kalangitan ay parang libro. Parang libro. Matuyat, ginaganon. Itutupi. Malulungkot yun, itong kalangitan sa kalupaan sa kagagawa ng Allah, ito ay kapag malapit na gugunawin ng mundo. النقطة الأخيرة ولو إني أطلت عليكم معتذر. النقطة الأخيرة اللي هي في أن العارف بالله عز وجل يكدر الله، يعني نتدبر في الطير فقط. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. يعني حركة الطائر وهو في الجو هذه تسبيح الله عز وجل. تخيلوا كيف الله سبحانه وتعالى يعمل هذا التحكم وهذا الكنترول في الطير، يعني أشراب الطيور ومختلف الطيور، الغراب مثلا، العصفور، الهدهد، الصقر، أنواع الطيور وأشراب، ومع ذلك حركتها تسبيح الله عز وجل يعني تصرفات. Isa sa mga halimbawa, kapangyarihan ng Allah, itong ibon. Napakaliit na nilika yung ibon. Ang mga ibon, kahit anong klase ng ibon sila ay tumatasbih, dumadakila sa Allah. Dumadakila sa Allah sa kanilang paglipad, sa kanilang paspas kanilang mga pakpak. Yan ay dumadakila sila sa Allah. So yan ay mga ibon. Ay paano yung mga tao? Lalo na yung mga tao. Subhanallah. طيب سؤال، أنا أسألكم سؤال عموم الجميع. من يجري الدم؟ من هو الذي يجري الدم في عروقكم؟ Ang tanong, sino na ang nagpapadaloy ng dugo sa inyong urong, sa inyong ugat? من الذي يجري النفس ولا يتوقف؟ At sino ang nagpapadaloy, pasok-labas ng hininga na hindi ito na walang katapusan hanggat buhay ang tao? إنه الله سبحانه وتعالى عما يشركون. Ang Allah na siya maawain at mahabagin at hindi maaari na siya ay sambahin na may kakibat na pagtatamban. وصلى الله وسلم على نبينا